oras na para pakinggan ang isang kwento na hudyat ng kababalaghan. Alas 12 na. Nangyari ang kwentong ito nung college ako. Nag-aral ako sa isang universidad sa Quezon City. Madalas ay mahirap makakuha ng slot sa mga dorm sa loob ng campus, kaya nalilipat ako halos kada taon. Hindi naman ako maselan sa kwarto o kaya sa kasama. Ayoko lang yung maingay. Okay lang sa akin kahit ilan kami sa isang kwarto. Basta lang may bakanting study table na nakaharap sa bintana. Mas nakakapag-aral kasi ako kapag nakakasulyap ako sa labas. Mapuno at payapa kasi ang paligid ng mga dorm sa campus. Noong third year ako, nangyari ang isang gabing hindi ko malilimutan. Huling araw ng finals week noon. Nangayain ako ng mga roommate kong lumabas dahil tapos na ang finals nila. Nagpaiwan ako at sinabi kong may mga natitira pa akong requirement na kailangang ipasa. Sabi ko sa sarili ko, titigil lang ako pag natapos ko na ang lahat ng kailangan kong ipasa. Maski na abutin ako ng umaga. At sinimulan ko nang isulat ang final paper ko sa isang subject. Nakaupo ako sa may study table sa tapat ng bintana. Gaya na nakasanayan, alas 10. Nakakatatlong pahina na ako sa sinusulat ko. Alas 11. Tumigil ako saglit dahil may naramdaman akong hangin na dumaan sa balikat ko. Lumingon ako at nakitang nakabukas pala ang bentilador ng roommate ko at tila nakatapat sa isang sulok. Tumayo ako para patayin ito. Alas 12. Nangangalhati na ako sa aking sinusulat nang biglang may narinig akong kaluskos mula sa tapat ng bintana ko. Napatingin ako sa isang malaking puno sa tapat mismo ng aking bintana. Napagtanto kong sa sobrang dami ng ginagawa ko, ay hindi na ako nakasilip sa bintana at nakapagpahinga ng aking mata. Pumingit ako saglit. Madalas ko tong ginagawa pag gusto kong bahagyang ipahinga ang isip ko. Pagdilat ko ay may nakita akong anino ng tao sa tabi ng puno. Pumikit ako muli at kinusot ang mga mata. Pagdilat ko muli, ay nakita kong may taong nakaitim sa tapat mismo ng bintana ko. Nakatagilid siya na parang may tinitingnan sa kaliwang bahagi ng kwarto. Hindi ako nakagalaw sa nakita ko. Hanggang sa dahan-dahan siyang naglakad na parang napadaan lang sa tapat ng bintana ko. Pumikit akong muli at doon ko naisipang humiga na at magtalukbong ng kumot. Dahil paanong may tao sa tapat ng bintana ko? Nasa ikalawang palapag ang kwarto ko. Alas 12 na.